Sa mundo ng Sword and Magic, isang kabalyero ang nagising sa kagubatan at litong-lito ito sa nangyayari. Nakita niya na hindi normal ang kanyang kasuotan, subalit napansin niya na ang gamit niyang kalasag ay tila pamilyar, maging ang kanyang balabal, panangga at espada. Napagtanto niya na ito ang ginawa niyang karakter sa isang video game, na pinangalanan niyang Ark at siya ang ating bida sa kwentong ito. Sinubukan niya ang kanyang skill na tinawag niyang Wyvern Slash na pumutol naman ng ilang puno, at nalaman niya na may kakayahan din naman pala siyang mag-cast ng magic. Ngayon kung totoong si Ark ay nasa loob ng isang video game, dapat siya ay hindi marunong gumawa ng isang elemental magic sapagkat ang pagiging Holy Knight at Priest ay walang kakayahang ganito. Napagtanto ni Ark na dahil pala iyon sa upgrade path ng Holy Knight, kaya't sa palagay niya ay magiging napaka-OP niya sa mundong ito. Nang makaramdam si Ark ng gutom, sinubukan niya na mag-teleport papunta sa ibang lugar, ngunit siya ay napunta lamang sa gilid ng bangin at nahulog. Sa halip siya na lamang ay gumamit ng Dimension Move at ligtas niyang narating ang ilog, at sa mga oras na ito, nang maisipan niyang tanggalin ang helmet upang uminom, naalala niya na pinaglihin niya ang karakter niyang ito kay Brooke nang sa ganun ay madali siyang katatakutan ng mga tao. Gayunpaman napagpasyahan niyang itago na lamang ang totoong itsura, at nagtungo na sa kalapit na bayan ng Labierte. Sa paglilibot ni Ark, nakaamoy siya ng inihaw na karne ng kuneho ngunit wala pala siyang pera pambili ng kahit ano, kaya't kinakailangan niya mag-isip ng paraan para magkapera. Napadpad si Ark sa eskinita at nakita niya ang isang babae na nakikipagtalo sa isang lalaki, at dahil bigo itong makakuha ng sapat na impormasyon ay umalis na lamang ito. Namangha si Ark nang malaman niya na ang babae pala ay isang elf, sinubukan niya itong sundan ngunit mabilis agad itong nawala. Gayunpaman, aksidente niyang natagpuan ang Mercenary Guild at naisip niyang perpektong diskarte ito upang kumita na siya ng pera. Agad siyang dumiretso sa receptionist upang kumuha ng lisensya, subalit nagdadalawang isip ang receptionist dahil base sa itsura ni Ark ay sa tingin nito ay may maganda naman itong trabaho. Kinalaunan ay nakaisip din si Ark ng palusot, kaya't pumayag din naman ang receptionist subalit kinakailangan muna niyang pumatay ng isa sa mga mabangis na hayop, halimaw o bandido upang kilalanin siya ng guild at tuluyang makakuha siya ng lisensya. Maya-maya nakapatay na din si Ark ng 2 baboy ramo at isang orc, at habang pabalik na at bitbit ang mga ito bilang patunay, namataan niya ang pangkat ng mga bandido na inambush ang isang karwahe. Matapos mapatay ng mga bandido ang mga gwardya, pinalibutan nila ang mga babae at balak pagsamantalahan ang mga ito. Gayunpaman bago pa maganap ang panghahalay nag-teleport si Ark sa likod ng pinuno ng bandido, at tinapos niya ang mga bandido sa isang pagwasiwas lamang. Sa gulat ng mga bandido isa-isa silang nagtakbuhan, subalit sinigurado ni Ark na walang makakatakas at lahat sila ay ginamitan niya ng Wyvern Slash. Matapos ang nangyari, nilapitan niya ang mga babae upang tignan ang kanilang kalagayan, dito na niya nakilala si Rita at ang kanyang dalagang amo na si Lauren. Inakala ni Rita na si Ark ay mula sa elite force ng isang royal family, subalit bago ito sagutin ay pinagbihis muna niya ang mga babae at nilinis ang mga labi ng mga bandido. Matapos makapagpalit nila Rita at Lauren, kinuha ni Ark ang mga kabayo ng mga bandido at ito ang ginamit niya upang bantayan ang karwahe nila Rita. Nakaramdam ng pagkailang si Ark sapagkat si Lauren ay tila na in love na sa kanya, habang si Rita naman ay nagpasalamat sa kabutihang ginawa ng ating bida, at pagkatapos ay nagpakilala na si Ark bilang isang kabalyerong manlalakbay. Nang makarating siya sa guild, prinisenta niya ang kanyang mga napatay bilang patunay, pinaalalahanan din siya ng receptionist na kunin niya ang mga runestone mula sa napatay niyang halimaw, dahil maaari itong may pang-upgrade sa mga sandata. At sa wakas ay nakatanggap na si Ark ng lisensya, bilang isang opisyal na bayarang mandirigma ng Mercenary Guild. Mission accomplished si Ark sa unang araw niyang ito, at agad siyang nag-check-in sa isang tavern at kumain ng masasarap sa kanyang kwarto bilang kanyang gantimpala. Habang nilalasap niya ang masarap na alak, lalo siyang nasasabik sa kanyang magiging buhay sa mundong ito, at determinadong kumuha ulit ng panibagong quest kinabukasan. Samantala sa isang maliit na baryo ng Rata, may isang batang babae na nagngangalang Marka ang sumulat ng isang job request,
tungkol sa paghingi ng proteksyon habang nangunguha ng mga halamang gamot. Kinabukasan kinuha ni Ark ang job request ni Marka, at nang marating niya ang baryo ng Rata, nagtanong siya sa tagapagbantay tungkol sa bahay nila Marka upang puntahan ito. Kinalaunan ay natunton niya din ang tahanan ni Marka, at nang sinalubong siya nito sa pinto ay natakot si Marka, dahil hindi niya inaasahang isang Holy Knight ang kanyang makakaharap. Sinabi ni Ark na naparito siya upang gampanan ang trabahong hinihiling ni Marka. Ipinakita sa flashback na kinuha ni Ark ang simpleng trabaho na ito upang hindi masyadong malantad ang tunay niyang pagkatao. Maiging tinanong ni Marka kay Ark kung nais ba talaga nitong gampanan ang simpleng trabahong pinapagawa niya. Nilinaw ni Ark na interesado siya sa ganitong trabaho kaya't walang dapat ikabahala. Nang magpunta na sila sa kagubatan, tinanong ni Ark kung bakit kinakailangan nilang umuwi ng maaga. Ibinunyag ni Marka na ayaw ng kanyang ina na nagtutungo siya sa kagubatan kaya't inilihim niya ang tungkol dito. Ikinwento ni Marka na nakaraang taon lamang ay namatay na ang kanilang ama, kaya't pinili ng kanyang ina na ipagpatuloy ang trabaho nito sa pangunguha ng halamang gamot, upang may taguyod lamang ang kanilang pang-araw-araw, kaya't kung matutulungan niya ang kanyang ina sa trabaho ay tiyak na mapapasaya niya ito. Naantig si Ark sa sinabi ni Marka, kaya buong puso niyang tutulungan ito sa paghahanap ng mga halamang gamot. Kinalaunan ay nakahanap si Marka ng kokera. Sinabi nito na may mga magagandang benepisyo ito na mabibigay sa kalusugan ng tao, at namangha naman si Ark sa lalim ng kaalaman ni Marka tungkol dito. Gayunpaman may biglang namataan si Ark na paggalaw ng halaman sa di kalayuan. Nang tignan niya ito, natuklasan niya ang isang sugatang fox at tila matapang ito. At nang inilapit ni Ark ang kanyang kamay upang tulungan ito, kinagat ng fox ang kanyang daliri, subalit pinagaling din naman niya ito sa pamamagitan ng healing magic. Namangha si Marka sa kakayahang mahika ni Ark, at kitang-kita na masigla na ang fox at gusto na nitong sumama sa ating bida. Kaya't iminungkahi ni Marka na bigyan ito ng pangalan, at matapos mag-isip ng babagay na pangalan nito, napagdesisyonan ni Ark na tawagin itong Panta. Samantala sa nayo ng Rata, ang ina ni Marka na si Seona ay nakarinig ng kwento tungkol sa isang malaking halimaw na lumitaw ngayon sa kagubatan. Agad itong ipinaalam sa kanya ng tagapagbantay, dahil si Marka ay nagtungo doon kasama ang isang kabalyero, kaya't agad itong ikinabahala ni Seona. Sa kabilang pangyayari, narating na nila Ark at Marka ang isang puno na tinawag nilang Kagumi, at nang lumapit si Marka sa puno upang kumuha ng bulaklak nito, nagising ang isang giant basilisk na nagkukubli sa likod ng puno. Mabilis na sinagip ni Ark si Marka mula sa pag-atake ng basilisk, pagkatapos ay nagpakawala naman ito ng mga poison gas subalit mabilis lang din naman itong iniwasan ni Ark. Sa sandaling ito, pinag-aaralan ni Ark ang galawan ng basilisk habang siya ay inaatake ng mga matatalas nitong kuko. Walang magawa si Ark kung hindi ay dumipensa at umiwas mula din sa tila latigong dila nito. Nang mabigo ang basilisk na mabasag ang depensa ni Ark, agad na napansin ni Ark ang nagbabadya nitong atake kaya't nagpakawala naman ito ng isang petrification attack. Sa kabutihang palad ay ginamit ni Ark ang Holy Shield upang maprotektahan lamang si Marka. Habang patuloy pa din sa pag-atake ang halimaw, sa wakas ay nakakita si Ark ng pagkakataon para makaatake, at ginamit niya ang judgment attack na agad hamati sa basilisk at tuluyang pinuksa ito. Matapos ang laban, namangha si Marka sa lakas ni Ark kaya't nais niyang sabihin ito sa buong nayon at tiyak na ipagdiriwang nila ang kabayanihan ng ating bida, subalit hiniling ni Ark na panatilihin sikreto ang tungkol dito, na agad namang naintindihan ni Marka. Gayunpaman sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakita sila Ark ng isang baboy ramo at ito ang iniregalo niya sa buong nayon. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nagkita na ang mag-ina, agad na niyakap ni Seona si Marka nang makitang maayos ito. Sinabi ni Marka na kumuha siya ng mga bulaklak upang tulungan si Seona, kaya't formal na humingi ng ponmanhin si Ark kay Seona sa nangyari, sapagkat hindi niya matiis si Marka dahil ngayon lamang siya nakakita ng isang bata na mulat na sa kahirapan, at handang tulungan ang kanyang ina. Gayunpaman nagtanong ang tagapagbantay kay Ark kung may namataan ba siyang isang malaking halimaw sa kagubatan, subalit itinanggi ito ni Ark at maging ganon din si Marka.
Bago umalis si Ark at Panta, niregaluhan siya ng bunsong kapatid ni Marka ng isang koro ng bulaklak bilang pasasalamat nilang buong pamilya. Gayunpaman, umaasa pa din si Marka na balang araw ay magkikita pa silang muli ni Ark, at bago umalis ay ipinangako naman ito ng ating bida. Samantala may mga tropa ng mga sundalo ang pinagtulungang patayin ang isa pang giant basilisk, at makikitang ang singsing sa paa nito ay naglaho nang mamatay ito. Nagbigay ulat naman ang kanilang kapitan sa kanilang pinuno na may namataan silang isang patay ng basilisk, at hinala nilang gawa lamang ito ng isang tao. Nang makita ito napapaisip na lamang ang pinuno kung gawa ba ito ng isang demonyo, o maaaring isang Diyos na makapangyarihan. At kagaya ng dating gawi, kumakain si Ark kasama na si Panta sa kanyang silid, at sa susunod ay nais naman niyang kumuha ng mahirap na misyon kinabukasan. Isang gabi, kasalukuyang isinasagawa ni Ark ang kanyang sumunod na misyon na salakayin ang kuwebang kuta ng mga bandido. Matapos ni Ark tugisin ang mga Tolonges, nadiskubre niya ang mga gintong kayamanang tinatago ng mga ito, at ganun din ang mga ilang hawla na wala ng laman. Samantala sa bayan ng Dayento, isang sakim at mayaman na kinilalang si Triton ang dismayado matapos malaman na pumalpak ang kanyang mga plano. Siya pala ang may utos sa nabigong pagpapatay kay Lady Lauren, at siya din ang may pakana ng pagpapakawala ng mga basilisk sa bayan ng La Vierte. Gayunpaman tinanong ni Celsica kung bakit tina-target ng kanilang boss na si Dacaris ang lupain ng La Vierte. Hinala ni Triton na dahil ang La Vierte ay magandang strategic point, kaya't kung makukuha ito ni Dacaris ay madaling masasakop nito ang mga lupaing nasa taas, at may haka-haka din na taga-suporta nila Dacaris ang prinsipe ng silangang imperyo. Inutos din ni Triton kay Celsica na paigtingin ang pagmamando sa kanilang mga ilegal na produkto, at ito ay ang pagbebenta ng mga elves bilang alipin. Samantala ang chicks na elf na si Arian, ay kasalukuyang nagsisisi dahil ang pakikipagtulungan ng elf sa tao ngayon ay isa na lamang kahangalan, kaya't nais pa niyang palakasin ang sarili. Hanggang namataan niya si Ark palabas ng kuweba, agad niyang tinambangan ito at nagpatuloy sa pag-atake. Gayunpaman mabilis nakilala ni Ark si Arian ng elf na nakita niya sa lungsod, ngunit inakusahan siya nitong kabilang sa mga bandido at tinanong kung nasaan ang mga batang elves. Natigil na lamang si Arian sa pag-atake nang makita nito si Panta. Ngayon ay nabura ang hinala ni Arian kay Ark dahil ang nilalang na ito ay sama-sama lamang sa mga may mabuting puso. Humingi naman ng punmanhin si Arian kay Ark, at ipinaliwanag na naparito siya upang iligtas ang mga batang elves, subalit sinabi ng ating bida na wala ng laman ang mga hawla doon at sa palagay niya ay para iyon sa mga bihag na elf. Iminungkahi ni Ark na alukin si Arian na sila ay magtulungang hanapin ang mga bata, subalit tinanggihan ito ni Arian at umalis dahil sa naging karanasan niya sa mga tao. Gayunpaman habang kumakain si Ark, determinado pa din siyang tulungan si Arian sapagkat pakiramdam niya na para itong isang main quest sa istorya ng laro. Kinabukasan nagpas siyang maghanap si Ark sa kagubatan, at nagbabaka sakaling makita niya si Arian doon. Hanggang sa nakaramdam si Panta ng presensya sa paligid, natuklasan nilang isa pala itong batang elf na tumakas, ngunit agaran din namang nahuli ulit ito ng bandido. Ang leader nila ay si Udalen, siya ang anak ni Triton. Bilang parusa ng bata ay walang awa nitong tinusok ang binti at tumawa na parang isang tanga. Sa nasaksihang ito ni Ark, hindi niya matanggap na umiiral din pala sa mundong ito ang diskriminasyon, kaya't siya ay nagbabadya ng atakihin ang mga bandido. Subalit naunahan siya ni Arian at tinapos nito ang dalawang bandido. Nakilala siya ng isa bilang isang dark elf na maaari nilang mabente sa mataas na halaga. Gayunpaman walang pakialam si Udalen sa kanya, at sinabi nito sa kanyang mga bataan na gawin ang anumang ninanais nila sa dalaga. Mabilis na pinatay ni Arian ang mga Tolonges, at napagtanto ulit ng isa na ang kaharap pala nila ay isa palang warrior elf, kaya't halos ubusin ni Arian ang mga pangkat ng mga bandido. Dahil dito hino-stage ni Udalen ang mga bata, at walang magawa si Arian kung hindi ay tumigil, kaya't sinamantala ito ng mga Tolonges at nais siyang pagsamantalahan. Gayunpaman lumitaw si Ark sa likod ni Udalen at binigyan ito ng isang malakas na bigwas, habang si Arian naman ay sinamantala ang pagkakataon at iniligpit na ang mga natitira pang mga bandido.
Matapos ang labanan, pinakawalan na nila ang mga bata sa kulungan. Napansin ni Arya na ang mga bata ay nilagyan ng mga mana-eating collars upang hindi sila makagawa ng mga mahika. Kahit hindi alam ni Ark ang tungkol dito, nagawa niyang madispel ang kwintas at pinagaling din ang sugat ng bata. Namangha si Aryan dahil kayang makapag-cast ni Ark ng mahika kahit hindi nagsasagawa ng incantation, at hindi nagtagal ay napalagay ang loob ng mga bata sa ating bida. Samantala gumamit si Aryan ng isang spirit creature, ginamit niya ito upang magpadala ng mensahe, at sinabing tagumpay niyang nailigtas na ang mga bata. Pagkalaon ay dumating na ang mga elf at upang sunduin na ang mga bata, kaya't nagpaalam na ang mga batang babae sa ating bida. Nabanggit din ni Aryan ang mga kakayahan at abilidad ni Ark, kaya naman tinanong niya ang pagkatao nito, gayunpaman sinabi ni Ark na isa lamang siyang hamak na mersenaryong naglalakbay. At makalipas lamang ang ilang sandali, dumating na ang Whispering Fowl at ipinarating nito ang mensaheng natunton na nila ang may pakana sa krimen at ito ay nasa Dayento. Kaya't dito na nagdesisyon si Aryan na upahan si Ark na maging kasama nila na iligtas pa ang mga natitira pang bihag na elf. Simbolo ito ng pagbibigay tiwala ni Aryan sa ating bida, kaya naman malugod na tinanggap ni Ark ang misyong ito. Ikinamangha ni Aryan ang pag-teleport nila sa tabing ilog ng Dayento. Sinabi ni Ark na iniwasan niyang mag-teleport agad sa loob ng bayan dahil baka ito pa ay magsanhi ng gulo, kaya't mabuting dumaan na lang muna sila sa tarangkahan. Pagdating nila sa lungsod hindi mapigilan ni Ark ang masabik, sapagkat isang magandang elf na naman ang kanyang makakasama, subalit nang dumating ito pala ay isang lalaki at nakilala niya bilang si Danka. Matapos nilang magkita sa eskinita, sila ay dumiretso sa isang restaurant at doon formal na ipinakilala ni Aryan si Danka sa ating bida. Sinubukan ni Ark na kausapin si Danka, subalit hindi siya pinansin nito at nagpatuloy lamang sa pag-enjoy ng pagkain nito ng barbecue at pag-inom ng serbesa. Gayunpaman si Arya na lamang ang lubusang nagpakilala kay Ark, at sinabi nito kay Danka na si Ark ay may kakayahang gumamit ng teleportation magic. At nang kumpirmahin nga ito ni Ark, nakita naman ni Danka si Panta na isang spirit creature, dito na napilitang kilalanin ni Danka ang ating bida. Pagkatapos ay ibinunyag na ni Danka na ang lokasyon ng susunod nilang misyon ay sa teatro, kaya't napagplanuhan nilang isasagawa ang kanilang pag-atake pagpatak ng hating gabi. At dahil ilang oras pa bago ang kanilang misyon, nagpaalam muna si Ark upang maghanda. Sinabi ni Danka na nagulat siya kay Aryan dahil ngayon lamang ito ulit humingi ng tulong sa iba. Inamin ni Aryan na nagkulang siya ng isagawa ang nakaraang misyon, at kung hindi dahil kay Ark ay hindi siya magtatagumpay kaya't hindi siya maituturing na isang tunay na mandirigma kagaya ng kanyang kapatid. Subalit sinabi ni Danka na ang ikumpara sa iba ang sarili ay hindi makakatulong, kaya naman tinanong na lamang niya kung mapagkakatiwalaan ba nila talaga si Ark, at tiniyak naman ito ni Aryan. Samantala ang mga batang elf ay balak ng ibenta kinabukasan ayon sa mga bandido, subalit ang isa sa mga batang elf ay naglakas loob na sumabat at umaasang maililigtas sila ngayong gabi, ngunit ito lamang ay nagdulot para pagkatuwaan sila ng mga bandido. Kinagabihan nang magkita sila Ark sa napag-usapan nilang destinasyon, isang hindi kilalang tao ang nagmamasid sa kanila. Ginamit ni Ark ang kanyang teleportation upang sila ay tagumpay na makaakyat sa bubong, gayunpaman si Aryan ay medyo nahirapan pumasok sa butas dahil sa kanyang pangangatawan. Kaya naman gumamit na lang ulit si Ark ng teleportation para sila ni Danka ay makapasok sa loob, habang si Aryan naman ay hindi maiwasang magreklamo sa kanila. At nang sila ay magpatuloy, natuklasan nila na ang ilan sa mga bandido ay patay na. Dahil dyan naisip nilang may iba pa silang kasabay, kaya't nagdesisyon silang maghiwa-hiwalay upang mapabilis ang pagsisiyasat. Sa muling pagpapatuloy ni Ark, natuklasan niya ang isang silid ay puno ng mga bangkay ng mga bandido, at biglang isang ninja ang umatake sa kanya. Gayunpaman napapaisip ang ninja kung bakit alam ni Ark ang patungkol sa kanilang uri, at nang makita nito si Panta, napagtanto ng ninja na mabuting tao si Ark at naririto ito upang iligtas ang mga elves. Nagbigay ang ninja ng isang impormasyon na naglalaman ng lokasyon ng mga bihag na elf, nilinaw din nito na iba ang pakay niya sa lugar na ito,
At bago ito umalis ay sinabi din nito na may 2 pang bihag sa palasyo ng Dayento. Napag-alaman nila Ark na nakasaad sa sulat ay ang kontrata ng pagbibenta ng mga elves, at nakapangalan ito sa Panginoon ng Dayento na si Triton. Napatanong si Aryan kung saan ito nakuha ni Ark. Napaisip si Ark na magiging komplikado kung sasabihin niya na galing ito sa isang ninja, kaya't sinabi na lamang niya na nakuha niya ito sa isa sa mga bantay na bandido. Sa mga sandaling iyon, 3 Tolongas pa ang pumasok subalit mabilis lang naman din silang tinusta ni Aryan. Kinalaunan ay narating na nila ang basement, agad na nilang iniligtas ang mga batang elf, at pagkatapos ay itineleport ni Ark ang lahat palabas ng establishmento. Nang mapansin ng ating bida ang mana-eating colors, agad na ding ginamitan ni Ark ito ng uncurse upang maalis, at lubos na ikinagulat naman ni Danka. Labis na nagpasalamat ang mga bata kay Ark, gayunpaman pinaalalahanan ni Danka si Aryan na hindi pa tapos ang misyon, at sinabi ni Danka na pinapaubaya muna niya si Aryan kay Ark sapagkat siya ay maghahatid pa uwi sa mga batang elves. At ngayon din nagpatuloy na si Ark at Aryan papuntang palasyo ng Dayento, nag-aalala ang isang batang elf sa kanila, subalit sinabi ni Danka na malakas ang kanilang samahan at walang dapat ikabahala. Sa kabilang banda, ang ninja kanina ay umaasang magkikita pa ulit sila ni Ark balang araw. Samantala ang mga bihag na elf na balak iligtas nila Ark at Aryan, ay kasalukuyang nasa kamay ngayon ni Triton at may masamang balak sa mga ito, ngunit bago iyon ay pinagalitan muna ni Triton ang anak niyang si Udalen sa kapalpakang nagawa nito. Sa kabilang pangyayari naman ay tagumpay na nakarating sila Ark sa mataas na palapag ng palasyo, ngunit nakita sila ng ilang mga gwardya at nang gumamit si Ark ng Wyvern Slash ay tinamaan niya ang kampana, na nagpa-alerto sa maraming mga sundalo. Hindi na napansin ng mga gwardya na nakapasok na ang ating mga bida, gayunpaman nang ipaalam na ni Celsica na sila ay kasalukuyang sinasalakay, biglang sumabog ang pintuan at makikita sila Ark at Aryan na handa nang iligtas ang mga bihag. Agad na binengga ni Aryan ang itlog ni Triton, habang tinakat naman ni Ark si Udalen at doon din niya sorpresang natagpuan ang isang silid. Balak ipaalam ni Ark ang kanyang natuklasan, subalit abala si Aryan sa kasisipa sa itlog ni Triton at kasama pa ang 2 elf, mukhang tuluyan na siyang mababaog. Dumating pa ang ilan sa mga sundalo, kaya tuluyang tinusta ni Aryan ang mga ito at sa kanya inutusan ang 2 elf na makipagkita na lamang kay Danka. Samantala nahuli ni Aryan si Ark na nagpupuslit ng mga ginto, nagdahilan na lamang si Ark na magandang paraan ito upang hindi na muling makabalik sa kapangyarihan ng pamilyang Dayento kung mawawalan sila ng yaman, at naniwala naman si Aryan. Hanggang sa may mga bombang sumabog sa ibang parte ng mansyon, kaya't nag-teleport na sila Ark palabas at hinala ng ating bida na ang ninja ang nagtanim ng mga bomba. Pagkatapos ng kanilang misyon, iniabot na ni Aryan ang bayad niya mula kay Ark, gayunpaman ay inimbitahan niyang sumama ang ating bida sa lupain ng mga elf, upang maipakilala si Ark doon dahil marami pa sa mga kalahi niya ang ililigtas at kailangan nila ang tulong ni Ark. Ikinatuwa ni Ark nang marinig ito, subalit sinabi niya kay Aryan na hindi niya sigurado kung matatanggap siya ng kanyang mga kalahi, at isa pa ay bawal niyang tanggalin ang kanyang mga baluti. Nang marinig ito ni Aryan ay labis ang kanyang pagtataka, kaya tinanong ni Ark si Aryan na kung makikita ba nito ang kanyang tunay na anyo ay hindi siya papatayin nito, subalit nangako pa din si Aryan na wala siyang balak na gawin iyon. At nang ihubad ni Ark ang kanyang helmet, nagulat si Aryan nang makita nito ang kanyang mukha. Sinabi ni Ark na nagising siya sa mundong ito at hindi niya sigurado kung sumpa ba ang nangyari sa kanya kung bakit tila isa siyang undead. Subalit sinabi ni Aryan na malabo na isang undead si Ark, sapagkat siya ay nakakagamit ng healing magic at nagawa siyang piliin ng isang spirit creature bilang amo. At sa kabila ng itsura ni Ark ay tanggap pa din siya ni Aryan, at ipinapangako niya na ligtas ang sekreto ni Ark sa mga elves dahil sa kabayanihang ginawa niya, at dagdag pa ni Aryan maaaring matanggal ng mga matandang elves ang sumpa na mayroon si Ark. Sa huli ay sumang-ayon na si Ark sa alok ni Aryan, at sila ay masayang nagkamayan at nangako sa isa't isa ng kanilang bagong samahan. Samantala sa kaharian ng Roden, si King Carlon ay nagpatawag ng isang pulong sa kanyang 3 anak, nag-aalala si Prince Sek na maaaring maapektuhan ang kasunduan dahil si Triton ay sangkot sa isang ilegal na pagbibenta ng mga elves.
Subalit tinutulan ito ni Prinsipe Dacares, dahil wala pa namang matibay na ebidensya na sangkot nga ang Dayento sa transaksyong ito. Inawat ni King Carlon si Dacares, at sinabing kailangan muna nila magsagawa ng masusing investigasyon bago sila maglabas ng anumang conclusion patungkol sa kasong ito. Nagpahayag naman ng opinyon si Princess Yuriarna, nag-aalala siya sa tensyon ng kanilang kaharian at ibang nasyon, kaya't kailangan ng alamin ang katotohanan. Dagdag pa niya na kailangan nilang humarap agad sa mga elves dahil sa negatibong reaksyon na dulot nito. Dahil dito inatasan ni King Carlon si Yuriarna, na pumunta sa Limbaut upang mapag-usapan ito at pag-aani ng anumang tensyon, habang si King Carlon ay naiwan sa silid at problemado kung paano humantong ang lahat sa ganito. Sa kabilang pangyayari, isang whispering fowl ang dumating para kay Aryan. Sinabi nito ang mensahe ni Duncan na ligtas nang nakauwi ang mga batang elf sa kanila. Gayunpaman sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang tiyan ni Aryan dahil sa gutom, kaya't nagpas siyang maghanap ulit si Ark ng kanilang makakain. Dahil sa kakyutan ni Panta, hindi napigilan ni Aryan ang yakap-yakapin ito, at nang bumalik na si Ark na may dalang baboy ramo, labis na nahiya si Aryan dahil nakita ni Ark ang kanyang malambing na personalidad. Sa kabilang banda, hinaina ni Fern na si Yuriarna ng isang tsaa. Sinabi ni Yuriarna na malakas ang hinala niya na sangkot ang kapatid niyang si Dacares sa kaso ng pagbebenta ng mga elf, at sigurado siyang kukomprontahin ni Sek si Dacares kung mapatunayan. Kaya naman kinakailangan na niyang magpunta sa Limbaut, nang sa ganun ay masimulan na ang pakikipagnegosasyon sa mga elf. Gayunpaman sinabi ni Ferna na mayroon ng pagkakataon si Yuriarna, na tuluyan ng makipagkita sa kanyang kapatid na nasa Limbaut. Matapos ang ilang araw na paglalakad sa masukal na kagubatan, sa wakas ay narating na din nila Ark at Aryan ang lalatoya ang lupain ng mga elves. Pagbukas ng tarangkahan iminungkahi ni Aryan na maghintay lang muna saglit si Ark sa labas, sapagkat siya ay hihingi muna ng pahintulot sa mga matatandang elf upang tuluyang makapasok si Ark. Subalit ang paghihintay ni Ark ay inabot na ng dapit hapon, hanggang sa dumating na din si Aryan at sinamahan siya sa pagpasok. Doon ay namangha si Ark sa mga kakaibang bahay ng mga elves. Sinalubong si Ark ng mga magulang ni Aryan, na sila Ginoong Dylan at Ginang Glennes. Formal naman ding nagpakilala si Ark at nagpasalamat sa pagtanggap sa kanya. Nagpasalamat si Ginoong Dylan sa lahat ng nagawang tulong ni Ark sa mga elf, gayunpaman napuna niya din ang nagawang pagkakamali ni Aryan sapagkat ang plano ay iligtas lamang ang mga elf, at huwag atakihin ang hasyenda ni Triton. Subalit dinepensahan ni Ark si Aryan at ipinaliwanag ang buong sitwasyon, bagamat naiintindihan ni Ginoong Dylan ang nangyari, kinakailangan pa din daw malaman ito ng mga matatandang elf nang sa ganun ay bigyan ito ng pabala tungkol sa kasong ito. Matapos ang mapulitikang pag-uusap naghain na si Ginang Glennes ng hapunan, subalit nag-aalangan si Ark na kumain kasabay nila, ibinunyag din naman ni Ginoong Dylan na alam niya ang kondisyon ni Ark at nakakain naman si Ark ng walang pangamba. Kinabukasan, nagising si Ark at ipinaalam sa kanya ni Ginang Glennes na sina Aryan at Ginoong Dylan ay nagtungo sa isang portal, para makarating sa Maple City upang makipagpulong sa mga matatandang elf. Nang makarating na sila Aryan sa Maple City, agad na silang nagtungo sa gabinete at doon nadatnan nila ang mga matatanda at handa na sa pagpupulong. Sa pangunguna ni Pinunong Brian, tinalakay nila kung paano nila haharapin ang mga taong lumabag sa matagal ng kasunduan laban sa pang-aalipin sa mga elf. Ayon sa ilang nakakatanda, kailangang hintayin muna nila ang paliwanag ng pamahalaan ng Roden tungkol sa kasong ito, ngunit ayon kay Dakilang Fangas hindi na sila pwedeng magpakita pa ng anumang kahinaan ngayon. Tinutulan naman ito ni Pinunong Brian sapagkat maaaring magmitsa ulit ito ng madugong digmaan sa mga tao, iminungkahi na lamang nito na kailangan muna nilang tignan ang magiging reaksyon ng kaharian ng Roden sa naging pag-atake sa Dayento. Samantala inilibot ni Ginang Glennes si Ark sa kanilang nayon, napansin ng ating bida na ilang sa kanya ang ibang mga elf sapagkat siya ay isang tao. Gayunpaman nakita siya ng dalawang batang elf na kanyang nailigtas, at masaya pa din ang mga itong nagpasalamat sa kanya. Natuwa si Ginang Glennes nang masaksihan ito, subalit nagulat si Ark nang hamanin siya ni Ginang Glennes ng isang sparring.
Una pang pinaalalahanan ni Ark si Ginang Glennis na isa lamang itong friendly sparring, subalit nang magsimula ang kanilang laban, nagulat siya sa bilis at husay nito at nalaman na lamang ni Ark na ito pala ang nag-train kay Aryan sa paggamit ng espada. Gayunpaman ikinatuwa ito ni Ark, sapagkat itinuring niya itong isang karangalan na maturuan ng isa sa mga pinakamagaling na swordswoman ng Dark Elf. Sa kabilang pangyayari, lumabas na sila Aryan sa pagpupulong, formal siyang humingi ng punmanin sa kanyang ama sa naging resulta ng kanyang ginawa. Gayunpaman sinabi ni Ginoong Dylan na ginawa lamang niya ang sa tingin niya ay nararapat, subalit pinaalam din ito kay Aryan na ikakasal na din pala ang kapatid niyang si Even. Hindi makapaniwala si Aryan na ikakasal na si Even, sapagkat ang ate niyang ito ay mahilig sa labanan kaya't hindi niya lubusang maisip na iibig ito sa isang lalaki. Kinalaunan ay ipinabatid ni Even na proud siya kay Aryan sa ginawa niyang pagliligtas sa mga bata, at pinag-usapan din nila kung anong klaseng lalaki ang mapapangasawa ni Even. Kaya naman dahil dito, tinanong ni Even kung may natitipuhan na ba si Aryan na lalaki, hindi naman makasagot si Aryan sapagkat wala ito sa kanyang plano. Samantala inabot na ng hapon sila Ark sa pag-sparring, kahit ni isa ay hindi man lang siya nakatama kay Ginang Glennis, kaya naman napagtanto ni Ark na madami pa pala talaga siyang dapat matutunan. Pagkatapos ng nakakapagod na araw, naligo si Ark at Panta sa mainit na tubig upang mapawi ang sakit ng pangangatawan, subalit lingid sa kanyang kaalaman na nakauwi na si Aryan at naghahanda na ding maligo. Subalit nang pumasok si Aryan, nagulat siya dahil tila nakakita siya ng isang buto-buto na nakalubog sa isang mainit na sabaw na parang isang bulalo. Matapos ang awkward na pangyayari, dumating si Ginoong Dylan at ipinaliwanag ang kasalukuyang desisyon ng mga matatanda. Muli ay inupahan ulit ni Ginoong Dylan si Ark upang tugisin ang mga pangalang sangkot sa nakalistang nakuhang kontrata. Bagamat hindi sapat ang magiging bayad ni Ginoong Dylan, sinabi niya kay Ark na may umiiral na isang mahiwagang bukal na may kakayahang mag-alis ng anumang sumpa. Matatagpuan ito malapit sa Lord Crown, subalit may isang dragon na nakabantay dito at may mga spirit din na namamalagi sa lugar na iyon, at para mapahintulutan ang tao na pumasok sa nasabing lugar, ay kailangan ng isang elf na magpapalam sa mga nilalang doon, upang maging ligtas ang sinumang tao ang magtatangkang pumasok dito. Naalala ni Ark na inimbento lamang niya ang tungkol sa kanyang sumpa, gayunpaman wala siyang magagawa kung hindi panindigan ito, at sasamahan naman siya ni Aryan sa mahiwagang bukal kaya't walang pag-aalinlangang tinanggap ni Ark ang alok ni Ginoong Dylan. Kinalaunan habang nakahiga si Ark sa kanyang kama, pinag-iisipan niya kung isa talagang sumpa ang kanyang anyo, at kung ganun nga ay dapat kayang alisin ito ng kanyang uncurse. Kaya't nang sinubukan niya ito, ginamit niya ang uncurse at nagulat siya nang umepekto ito at ang kanyang kamay ay naging normal. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.